The Forgotten Chef King. Kabanata 12. Hindi ba masyado itong mabilis? Nagulat na tanong ni Marcus Ashford kay Cassandra Royce. Oo nga't nakilala na niya ang ama nito na si Isaac Royce, pero kakaiba ang pagkakataon noon. Ngayon, mismong si Cassandra na ang nagyaya sa kanya, at hindi basta lakad lang. Ang kahulugan ng pagkikita ng ina ng dalaga, para sa isang Briton, ay isang malaking bagay. Ang unang pagharap sa magiging biyenan ay laging nakakakaba, walang duda. Anong mabilis? Balik tanong ni Cassandra, medyo nagtataka. Ngunit nang sumagi sa isip niya ang ibig sabihin ng binata, agad namula ang kanyang pisngi at binigyan si Marcus ng matalim na tingin. Hoy, ano bang iniisip mo? Hinihiling ko lang na samahan mo ako para magpatingin si mama sayo. Magpatingin. Sa akin. Litong tugon ni Marcus. Anong sakit ang kaya kong gamutin? Huwag mong sabihin, anorexia. Biro lamang iyon ni Marcus, ngunit ikinagulat niya ng seryosong tumango si Cassandra. Eksakto. Dahil sa anorexia ni Mama, kinailangan siyang ibalik ni Papa sa Camden. Kaninang umaga nang matikman niya ang niluto mong hammer chicken, nagpakita siya ng interes. Kaya gusto kanyang makilala. Natigilan si Marcus. Hindi niya akalaing tama ang kanyang hula. Ganun ba? Sige, bukas pupunta ako. May oras ako. Alam niyang malapit na ang kanyang pagsusulit para sa chef qualification exam, pero hindi niya kayang baliwalain ang ina ni Cassandra. Nagniningning ang mga mata ni Cassandra habang nakatingin kay Marcus. Lalong humihina ang gana ni Mama, wala na siyang halos natitikman. Pero naniniwala akong sa husay mong magluto, kaya mong ibalik ang gana niya, at kalusugan. Ngumiti si Marcus. Salamat sa tiwala. Gagawin ko ang lahat. Hindi kita bibiguin. Alam niyang ang anorexia ay higit pa sa simpleng gutom, isa itong sakit sa isip na maaaring makamatay. Ngunit para kay Marcus, wala itong laban sa lasa ng mga tunay na obra ng kusina. Sa mga tinatawag na royal flavor meals ng The Windsor Imperial, tiyak na may lunas. Masayang nagpatuloy ang spring picnic sa Parliament Hill. Natapos lamang ito bandang 2:00 ng hapon. Busog at kontento ang lahat. Ang batang si Cyril Clark ay nakahiga pa sa dibdib ni Marcus, ayaw nang gumalaw, habang ang lahat ay nakapalibot sa kanya, masiglang nag-uusap. Kuya, kailan ba bukas ang restaurant mo? Araw-araw akong kakain doon. Sabik na tanong ng isa. Pati ako. Doon na ako kakain tuwing tanghali. Grabe, kung amoy pa lang ng inihaw mong isda ay ganito nakasarap, paano pa kaya sa restaurant? Mas lalo pang nag-ingay ang grupo, sabay-sabay na nag-aabang sa sagot ni Marcus. Ngumiti lamang siya. 2 araw pa. Kailangan ko munang makuha ang certificate ko. Pagkatapos noon, opisyal nang babukas ang restaurant. Habang masayang nag-uusap ang lahat, may isang taong nananahimik sa gilid, si Finn Bell. Malungkot at iritado, pinupulot niya ang gamit niya. Kaninang umaga pa handang-handa ang dala nilang pagkain, akala niya siya ang magiging bida. Ngunit ngayon, lahat ng atensyon ay kay Marcus na punta. Hindi ba't maliit na restaurant lang yan? Ano bang laban yan sa mga kantina ng pamilya namin, bulong ni Finn, ngunit nang marinig niya ang tungkol sa certificate, kumislap ang kanyang mga mata. Chef's card. Kilala ng papa ang isa sa mga examiner sa Food Association. Kapag nakialam siya, tingnan natin kung paano ka pa makakapagbukas ng restaurant, Marcus. Sa isiping iyon, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Bandang 4:00 ng hapon, bumaba na ang lahat mula sa bundok at bumalik sa lungsod sakay ng bus. Pagdating sa North Bridge House, naghihintay na roon si Garrett Stone, para sunduin si Cassandra. Samantala, umuwi naman sina Marcus kasama ang kanyang mga kapatid na sina Jenny at Cyril Clark. Masaya nilang ipinaghanda ang kanilang mga gamit, bagong bahay, bagong simula. Kahit pagod, abot langit ang kanilang kasabikan. Ngunit biglang may naisip si Marcus. Sandali, nandoon pa kaya si Sophie Bridgeton? Pagdating nila sa harap ng restaurant, napatigil siya. Anong nangyari dito? Sinunog ba ng kung sino? Ang dating malinis na gusali, ngayoy balot ng usok. May mga bakas ng sunog sa dingding. Sa loob, may mga sigaw ng babae, at malinaw na boses iyon ni Sophie. Mabilis na sumugod si Marcus, kunot ang noo. Ngunit pagpasok niya, halos mapatawa siya sa nakita. Si Sophie, pawisan, nakikipaglaban sa kawali na naglalabas ng makapal na usok. Ang dating puting tofu, ngayon naging itim na parang uling. Pilit niyang iniwasan ang mantikang tumatalsik, ngunit wala na, ang kusina ay halos maging impyerno. Anong kalokohan to? Nanlilisik ang mga mata ni Marcus. Sophie,
Anong ginagawa mo sa kusina ko? Agad niyang pinatay ang kalan. Si Sophie naman, pawisan at may bakas ng uling sa mukha, ngumiti pa ng parang bata. Marquez, gusto kong maging alagad mo. Turuan mo akong magluto. Tiningnan ni Marquez ang koaling puno ng hindi maipaliwanag na putahe, at napailing. Sigurado ka pa rin ba pagkatapos nito? Namula si Sophie at tumahimik. Totoo, kanina pa siya gutom, mula nang umalis si Marquez nang hindi nagpapalim. Napilitan siyang magluto, ngunit nauwi sa sakunang ito. Sa lobby, nakaupo sina Marquez, Jenny, Cyril at Sophie. Ang magkapatid, unang beses pa lamang nakikita ang dalaga. Pinagmamasdan nila siya ng may pagtataka. Sa kabila ng ganda nito, ngayon ay halos magulo at nakakaawa ang itsura niya, gusot ang buhok, may uling sa pisngi, at nanlilimahid ang damit. Ngunit ang mga mata niya, puno ng pagmamakaawa kay Marquez. Sophie, tama na. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko, pagod na pakiusap ni Marquez. Bago pa man magbukas ang restaurant, baka masira mo na. Ngunit matigas ang ulo ng dalaga. Hinding-hindi ako aalis. Kahit anong mangyari. Napakunot ang noo ni Marquez, ngunit agad siyang natigilan nang marinig ang susunod na sinabi ni Sophie. Jenny, Cyril. May dala akong regalo para sa inyo, mga bagong damit mula sa sikat na brand. At para sa'yo, Cyril, kumpletong set ng robot toys galing Hackney. Nasa kwarto nyo na. Nagulat si Marquez, akala niya'y hindi basta mabibili ng dalaga ang kanyang mga kapatid. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang tumakbo pataas si Cyril, tuwang-tuwa. Si Jenny naman, pilit na pinipigil ang ngiti. Nanlamig ang pakiramdam ni Marquez. Mga kapatid ko, nahulog na sa bitag. At sa gitna ng gabing iyon, nagsimula ang isang tensyon na hindi na niya madaling matatakasan. Bilang isang babae, mas alam ni Sophie Bridgeton kung paano kunin ang loob ng dalawang nakababatang kapatid. Nang makita niya si Cyril Clark na sobrang tuwang-tuwa sa hawak nitong electric toy, agad na intindihan ni Marcus Ashford, imposibleng paalisan ang dalagang ito ngayon. Si Jenny Clark naman, bagamat medyo mahinhin at tahimik, ay hindi nakatakas sa tukso ng mga bagong damit. Matagal silang namuhay ng salat, kaya bihirang magkaroon ng bagong isusuot si Jenny. Hindi man siya reklamada, babae pa rin siyang likas na mahilig sa ganda. Nang makita niya ang mga damit na nakadisplay sa silid, hindi maitago ang kislap ng tuwa sa kanyang mga mata. Napangiti si Marcus at mahina niyang sinabi. Simulat sa poll, binigay na iyan para sayo. Kaya sayo na talaga yan. Pero kuya, alang-inang sagot ni Jenny habang napatingin kay Sophie. It's fine, mariin ngunit malambing na sagot ni Marcus. Hindi siya masamang tao. Kumislap ang mga mata ni Jenny, saka siya masayang pumasok sa silid upang subukan ang mga bagong damit. Samantala, nakaupo si Marcus sa sofa sa ikalawang palapag. Mabigat ang kanyang dibdib. Hindi pa man, dama na niyang tila matagal-tagal na niyang pagtitiis ang pagtulog sa sofang ito. Umupo si Sophie sa tabi niya, halos magdikit ang kanilang mga balikat. Malambing ang tono. Master, tinanggap mo na ba ako bilang alagad? Akala mo ba ganyan kadali maging apprentice ko? Umikot ang mata ni Marcus. Kita ang pagkadismaya sa mukha ni Sophie. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si Marcus, pero pwede ka namang magsimula. Kailangan mo munang matutunan ang pundasyon ng pagluluto. Kung wala kang basehan, kahit pinakamagaling na master, hindi ka matuturuan. Tumango ng masigla si Sophie. Ayos. Basta matuto akong magluto, sapat na. Master, gaano katagal bago ko mapahanga si Lolo gamit ang mga putahe ko? Napangiti si Marcus. Depende sa sipag mo. Kung buo ang loob mo, mabilis lang yan. Ang totoo, kahit gaano kasipag si Sophie, ilang taon pa bago niya magawa iyon. Ngunit hindi na ito idinagdag ni Marcus. Master, hindi kita bibiguin. Nakangiting pangako ni Sophie. Maganda kung ganon, tugon ni Marcus. At dahil apprentice ka na, bibigyan kita ng sweldo buwan-buwan. Ha! May sahod pa. Nanlaki ang mga mata ni Sophie sa tuwa. Siyempre. Pero huwag ka masyadong umasa, 800 pounds lang isang buwan. Simboliko lang. Siyempre, kailangan mong maghugas ng plato, mag-serve ng customers, lahat ng basic. Parte ng training iyon. Mariing tumango si Sophie, tapos pinalo ang dibdib na parang sundalo. No problem. Ako na bahala. Napangiti si Marcus sa kasabikan ng dalaga. Sa isip niya, apprentice daw. Waiter ang tawag dyan. Super mura pang waiter.
Pero sa labas ng isip niya, matapos siyang makakuha ng 5-star chef at isang magandang tulad ni Sophie bilang waitress, dama niyang mas lalong angat ang kinabukasan ng kanilang restaurant. Makalipas ang ilang oras, 8:00 na ng gabi. Gutom na si Sophie at halos ayaw nang bumangon mula sa sofa. Hindi alintana ang imahe niyang Ice Queen, na parang rosas na may tinak, sa oras na maging komportable, nagiging tamad at makulit rin siya. Pinilit niya si Marcus na magluto ng masarap na hapunan. Habang abala si Marcus sa kusina, pumasok si Jenny sa bagong silid. Isinuot niya ang damit na ibinigay ni Sophie at tumingin sa salamin. Napuno ng halakhak at kislap ang kanyang mukha, isang batang babae na simple lang ang hiling, kaunting saya, kaunting ganda. Nakita niya sa gilid ang bote na may lamang mga paro-paro, nahuli pa noong araw ni Finbel. Halos mamatay na ang mga ito sa tagal ng pagkakakulong. Napahinto siya. Hindi niya matiis. Dahan-dahan niyang binuksan ang bote at pinakawalan ang mga paro-paro sa bintana. Nang lumipad ang mga makukulay na pakpak, napangiti si Jenny ng may halong tuwa at ginhawa. Ang paro-paro, ang pinakamagandang nilalang. Bulong niya. Matapos ang masarap na hapunan, umakyat na si Jenny at Cyril upang matulog. Naiwan si Marcus at Sophie sa sala, pinag-usapan ang magiging trabaho nito. Tahimik na iniukit ni Sophie sa isip ang bawat bilin. Hindi man niya lubos na nauunawaan ang bigat ng kanyang papel, buo ang tiwala niyang magtatagumpay siya. Ngunit nang mahigi na si Marcus sa sofa, ibang iniisip ang gumugulo sa kanya, ang pagbisita kina Cassandra Royce bukas. Kinakabahan siya, unang beses niyang haharapin ang kanyang magiging biyenan. Ano ba ang dapat niyang dalhin? Muling nag-isip si Marcus. Hindi pwede ang karaniwang regalo. Kailangang kakaiba, mula sa puso. Maya-maya, kumislap ang isip niya. Yung mga pickles na ginawa ko, sakto, pwede ko dalhin. Gawa ng sariling kamay, mas makakapukaw ng damdamin. Sa dami ng naging manugang sa mundo, si Marcus na siguro ang kauna-unahang magdadala ng isang garapon ng atsara para sa kanyang future mother-in-law. Nang kalagitnaan ng gabi, bigla siyang nagising sa tunog ng mga yapak. Dumilat siya, marahang umupo at tumingin. Mahina ang ilaw mula sa bintana, pero sapat upang makita niya, isang aninong babae, mahaba ang mga binti, at ang buhok ay parang alon na sumasayaw sa liwanag ng buwan. Dumating siya. Lumapit. Hanggang sa tumayo siya mismo sa harap ni Marcus. Si Sophie Bridgeton. Nakangiti siya, may bahid ng tukso. Ang mga matay kumikislap sa dilim. Ang kanyang pajama ay manipis, halos lantad ang kabuuan. Parang diwata mula sa panaginip, at bawat paghinga niya ay parang halimuyak na bumabalot kay Marcus. Dahan-dahan niyang inilapat ang palad sa dibdib ni Marcus. Napaatres ang binata sa sofa, at sumunod ang katawan ng dalaga, mas lalo niyang nadama ang init at lambot ng dalaga. Mabilis ang pintig ng puso ni Marcus. Ang rason ay unti-unting nilalamon ng tukso. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, halos hindi na siya makahinga. Am I dreaming? Mahina niyang bulong. Manam, malambing na tugon ni Sophie, kasabay ng mapang-akit ng ngiti. Oo, nananaginip ka. At sa sandaling iyon, nagising si Marcus. Putang. Totoo ngang panaginip lang. Kinabukasan ng maaga, lumabas si Sophie Bridgeton para mag-jogging. Doon niya nadatnan si Marcus Ashford, nakapansin-pansin ang mamula-mulang mga mata, halatang hindi nakatulog ng maayos kagabi. Good morning, Master. Masiglang bati ni Sophie, suot ang sports attire at nakatali ang buhok sa ponytail. Habang umaatres abante sa kanyang stretching, tinawayan pa niya si Marcus. Tara, samahan mo akong tumakbo. Ayoko. Mariing sagot ni Marcus, sabay single. May inis sa kanyang tinig, paano ba naman, kahit sa panaginip kagabi, nakasabit pa rin ang kapulyahan ni Sophie. Bahagyang nagtaka si Sophie sa ikinilos niya, pero hindi na iyon pinansin ng dalaga. Kumaway lang siya at nagpatuloy sa kanyang pagtakbo. Si Marcus naman, imbes na bumalik sa kama, ay naghilamos at dumiretso sa kusina upang maghanda ng agahan. Hindi rin siya uuwi ng tanghali, kaya kailangan niyang maghanda ng pananghalian para kina Jenny at Cyril Clark. Para kay Marcus, mahalagang araw ito, ang unang pagkikita nila ng magiging biyenan. Habang inaayos ang hapag, nakarinig siya ng tanong mula kay Cyril, na nakasulyap sa kanya ng may pag-aalinlangan. Kuya, pupunta ka sa bahay nila ate kasi mamaya, hindi ka ba dapat maghanda ng regalo? Ngumiti si Marcus at tumango. Siyempre. May naisip na akong ibigay. Sumabat si Sophie, pawis pa mula sa pagtakbo at nakaupo na sa lamesa, parang siya pa ang bisita. Anong regalo iyon, Master?
Kung gusto mo, tutulungan kitang pumili. Alam ko kung anong bagay ang magugustuhan ng mga mama. Hindi na kailangan. Kumislap ang kumpiyansa sa mga mata ni Marquez. Ang ibibigay ko, siguradong pinakamainam. Nagkatinginan ang magkakapatid, puno ng pagtataka. Maging si Cyril ay napakunot noo. Ano nga ba iyon, kuya? Itinuro ni Marquez ang maliit na platitong may atsara na nakahain sa mesa. Yan. Sabay-sabay na napabuntong hininga ang tatlo. At hindi yun biro. Kumuha pa ng isang malinis na garapon si Marquez, nilinis ito ng mabuti, saka maingat na nilaipat ang mga paboritong atsara niya. Matapos selyuhan ang takip, inilagay niya iyon sa plastik na may kakaibang kasiyahan sa mukha, tila ba iyon ang pinakamahalagang regalong maibibigay. Natigilan ang lahat. Halos hindi makapaniwala sina Sophie at Jenny na iyon nga ang intensyon niyang ipangregalo sa unang pagkikita ng ina ni Cassandra. Master, nakangiwing komento ni Sophie, mas mabuti sigurong manood ka muna ng mga sikat na family drama ngayon, para may idea ka kung anong dapat dalhin. Ngunit mariing umiling si Marquez. Hindi ninyo naiintindihan. Ang atsara ko, hindi basta atsara. Ang lasa nito, abot Diyos ang antas. Kahit sino ang tumikim, mamamangha. Kahit anong pagtutol pa ng mga kapatid, hindi na siya natinag. Sa huli, tinawag pa niya si Sophie upang bigyan ng utos. Sophie, seryosong wika niya habang iniabot ang basahan. Napataas ang kilay ng dalaga. Ha? Ano yun? Linisin mo ang buong kusina. Lalo na ang mga bakas ng usok sa dingding kagabi. Pagbalik ko, ayokong may makita ni Katie Ting na dumi. Namilog ang mga mata ni Sophie, hindi makapaniwala. Wala nang pakialam si Marquez sa hinaing ng dalaga. Bitbit ang plastik na may lamang garapon ng atsara, lumabas siya at sumakay ng taxi patungong isang marangyang subdivision sa labas ng lungsod. Pagdating niya, sinalubong siya ng engranding tanawin, magkakasunod na bilya, lahat ay moderno at mag-ara. Ngunit bago pa siya makapasok, pinigilan siya ng gwardya sa gate. Kinailangan pa niyang mag-register at tawagan si Cassandra para makumpirma ang pagpasok niya. Habang nag-aantay, isang mamahaling kotse ang dumating. Hindi man lang hininga ng ID, dirdiretsong pinalusot ng gwardya. Nagtaka si Marquez, ngunit ipinaliwanag ng bantay, Sir, lahat po ng nakatira rito, mayayaman. Ang kotse na yan, hindi bababa sa 800,000. Siguradong residente yan, kaya di na kailangang sitehin. Napangiti si Marquez ng mapait. Sa mundong ito pala, kotse na ang batayan kung mabuting tao ka. At nagpatuloy siya, hanggang makarating sa mismong bahay ng pamilya Royce. Ngunit ganoon na lang ang pagkabigla niya nang makita ang mamahaling sasakyan na huminto sa tapat mismo ng bahay. Mula roon, bumaba ang isang pamilyar na mukha, si Nathan Middleton, ang tagapagmana ng kilalang pamilyang taga-Hackney. Nagmamasid lamang si Nathan mula sa loob ng kanyang kotse. Nang makita niyang papalapit si Marquez, may plastik na bitbit, bahagyang umangat ang gilid ng kanyang labi sa isang mapanuyang ngiti. Plastic bag. Iyan ba ang regalo niya? Lumingon siya sa mamahaling kahon na nakalagay sa passenger seat, isang bihirang uri ng shark fin na pinaghirapan pa niyang dalhin. At sa kanya babanggain ang dala ko. Bulong niya sa sarili, puno ng kumpiyansa. Ha! Tingnan natin kung paano niya ihahambing ang mumurahing atsara niya sa akin. Nang matagpuan ni Marcus Ashford ang numero ng bahay ni Isaac Royce habang may bitbit na plastik, agad niyang napansin ang mamahaling kotse na nakaparada sa tapat ng villa. Kilala niya ang sasakyan, kaya't napakunot ang kanyang noo. Imposible, si Isaac Royce ba ang nasa loob niyan kanina? Habang naguguluhan pa siya, bumukas ang pinto ng kotse. Isang binatang makisig, matangkad, at may kumpiyansang ngiti ang lumabas. Agad itong nag-abot ng kamay kay Marquez. Ikaw si Marcus Ashford, hindi ba? Ako si Nathan Middleton, pinsan ni Cassie, pakilala nito na puno ng tiwala sa sarili. Ah, hello. Walang emosyon na tinanggap ni Marquez ang kamay, ngunit sa loob-loob niya, nagtataka siya kung paano kilala agad siya ng pinsan ni Cassandra. Ngumiti lang si Nathan at nagpatuloy. Ngayon lang ako dumalaw kina Tito Isaac at Tita Caroline. Narinig ko na madalas kang banggitin ni Cassie. Ngayon ko lang nalaman na isa ka palang kilalang chef. Hehe, kailangan kong matikman ang mga luto mo ngayong araw. Inaabangan ko na. Sa unang tingin, ang mga salita ni Nathan ay tila puno ng kabaitan at pagiging palakaibigan. Kung ibang tao pa ang kaharap, gaya ni Carl Harrington, baka nadala na. Ngunit hindi si Marquez. Sa higit 30 taong karanasan niya sa nakaraang buhay, batid niya agad na ang magarang ngiti ni Nathan ay may halong yabang.
Hindi rin nakaligtas sa kanya ang diretsahang pagtawag ni Nathan sa kanya bilang chef, na para bang ipinapaalala na siya ang tagaluto, hindi ang panauhin. Ngumiti si Marcus at malamig na tugon. Kung pagkain lang ang hanap mo, napakasimple niyan. Malapit nang magbukas ang restaurant ko. Kung may oras ka, Mr. Middleton, maaari kang dumalaw. Ah, ganun ba? Hindi ko lang alam kung magkakaroon ako ng oras. May kahalong pang-uuyam ang ngiti ni Nathan. Sa likod ng kanyang pakikisama, nagsimula na ang kanilang tahimik na banggaan. Kinuha ni Nathan mula sa kanyang kotse ang isang mamahaling kahon na may disenyong elegante. Pagtingin niya sa plastic na dala ni Marcus, bahagya siyang ngumisi, malinaw ang yabang sa kanyang mga mata. Halika, pasok na tayo. Napansin ni Marcus ang mamahaling balot ng dala ni Nathan. Kahit hindi pa niya alam ang laman, halatang napakamahal at espesyal nito. Alam na alam niyang labis ang ipinagmamalaki ng binata, lalo na't ang dala niya lang ay isang simpleng garapon ng atsara. Kung nalaman lang ni Nathan, siguradong mas lalo itong magyayabang. Pero nagpatuloy lang si Marcus, mapayapang ngumiti. Sige, tara na. Pagkabukas ng pinto, lumabas si Cassandra na nakasuot ng cute na casual dress. Tumalon halos sa tuwa. Marcus, nandito ka na, ha? Kuya Nathan. Bakit nandito ka rin? Dumadalaw lang kina tito at tita, magalang na sagot ni Nathan, ngunit ramdam ang kumpiyansa sa bawat galaw. Para bang hindi ito bisita kundi isa ng anak ng bahay. Saglit na natigilan si Cassandra, bahagyang nag-aalala habang sumusulyap kay Marcus. Ngunit nang makita niyang nananatiling payapa at nakangiti ito, gumaan ang kanyang loob. Agad niyang kinuha ang braso ni Marcus at pabirong ngumisi. Marcus, may dala ka na namang masarap para kay mama, di ba? Ngumiti si Marcus at iniangat ang plastic. Para kay Tita Caroline. Sigurado akong magugustuhan niya ito. Napadila si Cassandra, parang pause ang sabik sa pagkain. Halika, samahan kita kay mama. Pagpasok nila, sinalubong agad sila ng marangyang sala. Isang kasambahay ang abala sa paglilinis, samantalang nakaupo sa sofa ang isang babaeng elegante ngunit labis ang kapayatan. Si Caroline Portman, ang ina ni Cassandra. Sa unang tingin pa lang, ramdam na ni Marcus ang bigat ng kanyang kalagayan. Batid niya na ito'y dulot ng anorexia. Wala roon si Isaac Royce. Agad na lumapit si Nathan at buong galang na nagtanong tungkol sa kalagayan ni Caroline. Bahagyang ngumiti ang payat na babae, halatang natuwa. Ngunit nang dalhin ni Cassandra si Marcus papasok, agad na tumuon ang tingin nito sa binata. Ikaw pala si Marcus. Madalas kang mabanggit ni Cassie. Pati si Isaac, pinupuri ang mga luto mo. Ngayon lang kita nakilala. Magalang na yumuko si Marcus. Auntie, magandang araw po. Sa tabi ni Nathan na makisig at parang artista, si Marcus ay tila karaniwang tao lamang. Ngunit hindi siya nagpadaig, ang tindig niya'y payak ngunit matatag. Walang halong pagyayabang, walang pangungutya. Maingat niyang inilapag ang plastik na dala, katabi mismo ng marangyang kahon ni Nathan. May konti po akong pasalubong, auntie. Agad namang napatingin si Cassandra sa plastik. Halos maglaway ang mata. Marcus, ano yan? Anong masarap dyan? Ngunit bago pa siya makasagot, mabilis na sumingit si Nathan. Aba, syempre, bago natin tikman ang kay Marcus, unahin muna natin ang dala ko. Para naman makita natin ang tunay na gourmet. Binuksan niya ang kahon. Isang gintong hugis pamaypay na bagay ang bumungad. Shark fin? Ipinagyabang ni Nathan. Pinakamamahaling klase, roe fin. Napakahirap makuha. Kahit may pera ka, hindi ka basta makakabili. Ginamit pa ng pamilya namin ang koneksyon para makakuha. Para sa'yo ito, auntie. Halatang pa ng pagyayabang ang tinig niya. Habang nagsasalita, palihim niyang tinitingnan si Marcus na para bang gusto niyang ipakita na hindi kayang tapatan ng simpleng plastic ang dala niyang kayamanan. Ano yun, Marcus? Masarap ba talaga ang shark fin? Yuzisa ni Cassandra, baguhang narinig ang bagay na iyon. Ngumisi si Nathan at muling umatake. Napakarangyan ng shark fin. Bihira ito. Kahit ilang chef, hindi pa nakakatikim. Kung hindi pa alam ni Marcus kung ano ito, maiintindihan ko. Tahimik lang si Marcus, sa kamarahang ngumiti. Masarap nga ang shark fin, pero hindi ito kasing sustansya gaya ng iniisip ng iba. Ang halaga nito ay dahil sa hirap makuha, hindi sa lasa. Sa katunayan, para lang siyang sotanghon. Ha! Nanlaki ang mata ni Cassandra at mabilis na tumango, buo ang tiwala sa kanya. Napangisi si Nathan, halatang nainsulto. Para bang binura ni Marcus ang lahat ng kanyang pinagyayabang. Ganun ba?
Kung gayon, mas lalo akong curious. Ano ba ang dala mong regalo para kay Auntie, Marquez? Baka naman kaya mong higaitan ang shark fin. Tahimik na nanood si Caroline, may bahid ng interes at parang nag-e-enjoy sa nakikitang palihim na tunggalian ng dalawang binata. Napatingin si Nathan sa plastic, puno ng pagdududa at pang-uuyam. Ano bang meron dyan? Samantala, halos hindi na makapidyo si Cassandra. Kinuha niya agad ang garapon mula sa plastic at ibinulong. Marquez, ano ito? Payapa ang mukha ni Marquez nang tumugon. At Chara. Ako mismo ang nag-asim. Tahimik at kalmado ang sagot ni Marcus Ashford, ngunit ang mga salitang binitiwan niya ay tila isang kulog na biglang bumagsak sa loob ng sala. Pickles, nasa garapon. Parang sabay-sabay na natigilan ang lahat. Hindi sila makapaniwala sa narinig. Pickles. At saka shark fin. Magkalayo iyon gaya ng langit at lupa. Kanina pa kasi, buo ang tiwala nila na may dala siyang kakaibang putahe. Ngunit ngayon, sa harap ng lahat, garapon lang pala ng pickles ang pinagmamalaki niya. Salty dish. Nagtanong si Cassandra Royce, halos hindi makapaniwala. Oo. Tumango si Marquez nang walang bahid ng pag-aalinlangan. Napatitig si Caroline Portman. Ang kanyang payat na mukha ay tila biglang nanigas. Kung tutuusin, ito ang unang beses na ipinakilala sa kanya ni Cassandra ang isang lalaki. At ito, garapon ng pickles ang dala. Sa halip na mahalagang bagay, gulay na binuro ang dinala niya. Ngunit mapagpasensya pa rin si Caroline. Pinilit niyang ngumiti at magtanong. Marquez, gawa ba iyan sa espesyal na sangkap? Mustasa lang, madam. Karaniwang mustasa. Ako mismo ang nag-asim sa bahay. Muling lumubog ang katahimikan. Ngunit ilang segundo lang ay biglang sumabog ang tawa ni Nathan Middleton. Ha! Akala ko kung anong pambihirang putahe ang dala mo. Pickles lang pala. At gawa pa sa ordinaryong mustasa. Ngunit hindi natinag si Marquez. May ngiti pa ring nakapinta sa kanyang labi. Sinabi ko bang ordinaryong pickles ang ginawa ko? Umirap si Nathan. Eh hindi ba mustasa lang? Ano pa nga ba iyon? Mustasa nga, sagot ni Marquez, pero hindi ko sinabing ordinaryo ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Cassandra. Kasi, pakikuha nga ako ng maliit na plato at 3 pares ng chopsticks. Agad namang sumunod si Cassandra, para bang wala siyang ibang nakikita kundi si Marquez. At nang ibalik niya ang mga chopsticks, halatang sabik na sabik din siyang tikman iyon. Muling ngumisi si Nathan. Sa isip niya, nagkakamali si Marquez. Shark fin ang handa niya, isang napakamahal at napakadalang na putahe. At ngayon, pickles ang isusubo sa bibig ni Caroline. Isang babaeng may anorexia na halos walang gana sa pagkain. Napakalaking kahihiyan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dahan-daang binuksan ni Marquez ang takip ng garapon. Kasunod noon ay kumawala ang isang samyo, sariwa, may halong asim at tamis, at kaaya-aya sa ilong. Hindi iyon mabangong nakakasuya, kundi isang amoy na kusang pumupukaw ng gana. Nagulat si Caroline. Kanina lang ay may bakas ng pagkainis sa kanyang mukha, ngunit ngayon, hindi niya napigil ang huminga ng malalim at sundan ng tingin ang amoy na iyon. Matingkad na gintong dilaw ang kulay ng pickles. Inilagay ni Marquez ang ilang piraso sa maliit na plato, at sa isang galaw na punong-puno ng tikas at kumpiyansa, itinulak niya iyon papalapit kay Caroline. Auntie, magalang niyang sabi, baka gusto niyong subukan. Nanlaki ang mga mata ni Nathan. Marquez, hindi mo ba naiintindihan? May anorexia si Auntie. Kahit pinakamahal na putahe, halos hindi niya malasahan. At pickles lang ang. Natigilan si Nathan. Dahil sa kanyang pagkagulat, nakita niyang dahan-daang kinuha ni Caroline ang chopsticks. May bakas ng pananibik sa kanyang mukha habang dinadampot ang isang piraso ng pickle, at marahang isinubo ito. Para bang huminto ang oras. Simpleng pagnguya lang iyon, ngunit sa isang taong halos hindi na kumakain, iyon ay isang himala. Namasa ang mga mata ni Cassandra. Sa dami ng gabi na halos hindi makatulog sa pag-aalala, ngayon lang niya muling nasalayan ang kanyang ina na may gana sa pagkain. Cecilia, tinawag bigla ni Caroline ang katulong. May natira pa bang lugaw kaninang umaga? Pakiinit mo nga ako ng isang mangkok. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Nathan. Pagbalik ng lugaw, halos hindi makapaniwala si Cassandra nang makita ang kanyang ina na ubos gana itong kumain, sabay pinaparisan ng pickles ni Marquez. Halos maubos ang kalahating mangkok. Tahimik ang buong sala. Ang shark fin na ipinagmamalaki ni Nathan. Wala nang silbi. Isang simpleng garapon ng pickles ang nagpabago ng lahat.
Si Caroline, matapos punasan ng labi, ay tumingin kay Marcus ng may kakaibang ningning sa mga mata. Isang titig na parang sinasabing, ikaw ang lalaking tatanggapin ko para sa aking anak. Napanganga si Nathan. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakainsulto, na nilampaso ng pickles ang kanyang shark fin, o na ang babaeng matagal nang walang gana ay muling nabuhay ang panlasa dahil kay Marcus. Marcus, bulong niya? Nanginginig? Paano mo ito nagawa? Ngumiti si Marcus. Hindi ko masasabing espesyal. Sa bahay namin, araw-araw kaming kumakain nito. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Araw-araw. Paanong nagawa ni Marcus na gawing pangkaraniwan ang isang bagay na nakagawa ng himala sa kanyang ina? Habang pinagmamasdan niya si Caroline na may kulay na muli ang pisngi matapos kumain, halos hindi makapaniwala si Cassandra sa nakita. Sa loob ng maraming taon, hindi niya kailanman nasaksihan ang ganitong tagpo, ang ina niyang halos walang gana, ngayoy kusang kumakain. Naramdaman niyang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Kung dati ay simpleng paghanga lang ang nadarama niya para kay Marcus, ngayon, damnable iyon. Hindi lang siya mahusay na chef, tila kaya niyang gawing posible ang imposibleng bagay. Sa puso ni Cassandra, sumigaw ang isang tinig. Marcus, ikaw ang taong hinihintay ng pamilya ko. Ngunit bago pa niya natigilan siya sa sariling damdamin. Nilinggan niya si Marcus, at sa sobrang paghanga at pasasalamat na nag-uumapaw sa kanyang dibdib, napagtanto niyang baka sa sobrang tindi ng nararamdaman niya. Baka hindi na niya ito kaya pang pakawalan pa.